medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos, ngayon tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain nyo na ba yun? Yes. Wala akong ganun. Action Demokratiko ako eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-labang kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ay, ganun lang kasimple. O, di tapos na. Pero Yorme kanina, nabanggit niyo yung about sa krisis. Sinasabi kasi ng palasyo na wala pa tayo sa krisis. Ano pong masasabi niyo doon? Hindi, sinabi ni Presidente, crisis na tayo. Ano lang, may mga confusion lang siguro sa mga message ng ibang ahensya. Pero very specific si Presidente. I was there. And I heard it from him na may mga challenges tayo sa nangyayaring krisis na to sa Iran at Amerika at Israel. So ibig sabihin, Yorme, sinungaling si Auntie Claire? Hindi ko alam sa inyo. Hindi ko alam kung sino nagsabi nun eh. Kasi sinasabi ko, basta sinasabi ko, yun ang galing kay Presidente Marcos mismo. Dahil I was there. Marami kaming conversation eh. Talagang alam mo ito di ba pababa na kami. Di ba yung SM kahapon? Yes. Yung punsang araw. Pababa na kami sa Agdan. Ihatid ko na siya sa Chikot eh. Doon sa Siruan. Sabi ko, ako, at least ngayon kahit papaano yung mga taxi, pare, kawawa naman yung mga middle class. That's the exact word of President Ferdinand Marcos Jr. Wala na tong sugar coating That's the exact word. So, he knows. Ang hirap pa sinungalingan nun, lalo na tenga ko, maaliwanag pa naman siguro ng tenga ko, no? Naniniwala po ba kayo na mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Ano yun chismis yun eh. Parang showbiz ang dating. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. But generally, like for example, I'll put it sa akin na lamang. Sa akin na lamang. Halimbawa lang, isang department head ko. Tapos sa department head ko may bureau. May nangalawit. Katulad kahapon, may nag-text sa akin. Kinutongan na clamping, ang bayad 900, inoperan sa 600. Walang resibo. Kilala niyo yun. Kilala niyo yung nag-text sa akin na yun. Kilala siyang personality. Immediately siniyasat ko. Tapos ano ngayon? Tigpak. Kasi totoo yung reklamo. Sasabi ko, pag pinabayaan ko yun, yung simula sa baba, papalo kay Oli papalo sa akin. Ako mananagot as leader. Kasi under sila sa executive. Aakuin mo. Aakuin mo yung responsibilidad. Ganun ako. Pero yung ipagtuturo ko yung ibang tao, hindi ko titignan ang sarili ko, baka mamaya maligaw tayo ng landas. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya eh. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. Di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny,
Si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association misa pag na-associate ka, for example, si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. Inamin niya. Papanagutin natin. May itinuro siya. Di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag diyan? Connivance. Di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basihan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara, dali. Ako, dali. Hindi pwedeng pumalpak ang leader kasi nakasalalay dyan ang buhay ng tao sa pang-araw-araw, pambukas, at pangmatagalan. Kaya ako, ngayon, pinanonood ko lang because we can learn from these mistakes, situation, or incident in our life so that in the next generation, in the future, we can assess it properly. For the meantime, I will let the natural course of law apply its own So, Yorme, you're not saying na totally clean si Presidente Marcos? Ang tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall nang hindi ko pa alam. I have 20,000 people under my command. Sinasabi dito na kesyo, bakit daw kami pumapabor sa iyong opinyon? Hindi kayo pumapabor, tinatanong nyo lang ako. Ipaalala lang natin, tayo po ay nagtatanong lamang kay Yorme. May iba kaming opinyon, nananatili pa rin ang aming opinyon na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kung hindi si Marcos. So, yun ang aming opinyon. Kung iba